Morning. She is anointed and humble servant of the Lord from Shengta University. Let us give a God bless you. Welcome to our Pastora Rosalie Sibayan. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Amen. Sa mapagpala pong umaga sa ating lahat mga kapatid. Purihin ng Panginoon sa oras na ito. Sino pong gusto mapagpala sa oras na ito? Amen. Hallelujah. Bago po tayo magsimula sa ating gawain, sa ating verse, hinihiling ko po ng bawat isa po sa atin ay yumukot, manalangin. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. O Diyos, purihin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Patuloy kaming lumalapit sa iyong panan, Panginoon. Truly, Lord God, na wala po akong magagawa kung wala ka. Itago mo po ako, Panginoon, sa likod ng iyong krus, sa kalooban mo lang lamang, Panginoon, ang siya may sa katuparan sa oras nito. Ito ang aming dalangin sa pangalan at mananakot na si Jesus. Amen. Praise God. Tuloy po natin ang ating pag-aaralan po sa oras po ito. Pagkibukas po kayo mga kapatid sa Mateo 11 verse 28 to 30. Sabi po niya dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sa 29, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil ako'y mabait at mababang loob, makakapahinga kayo sa akin. Sa 30, sabi niya, dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa, hindi magaan ang aking ipinapagawa. So, purihin ang kanyang mga salita sa oras na ito. Ang ating pong text title po sa oras na ito ay, Come to Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Mga kapatid na itatanong ko, sino po dito nakaranas na ng matinding pagsubok sa buhay? Amen. Sino po dito ang nabigo? Amen. Amen. Nabigo, nahirapan financially. Amen. At the same time, sa pamilya may mga sakit o karamdaman na dinadana sa pamilya. Amen. Alam niyo po mga kapatid, yung burden na nararanasan niya is a blessing po sa ating mga kapatid. Isang pagpapala po. Meron po akong there are the three ways how to come to Jesus. Number 1, come to Jesus with a humble heart. Lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Do you know that a humble heart brings us closer to God? Amen. Isa sa mga halimbawa din na malapit sa Diyos, malapit sa ating Panginoon ay si David. Amen po ba? Ang buhay po ni David, di ba? Yung maraming sa mga pinagdaanan ni David, magulong buhay at saka pinagpalang buhay, pero sa Diyos pa rin siya lumalapit. Amen po ba? Siya sa Panginoon pa rin siya tumatakbo kahit anuman yung pinagdadaanan niyang hirap at pinagdaanan niyang pagsubok, sa Diyos pa rin ang kanyang paglapit. Sa number 2, sa number 2 na po tayo, come to Jesus with a teachable heart. O mapagpaturong puso. Sabi sa Psalms 119 verse 34, bigyan mo ako ng pangunawa at aking iingatan at susundin ng buong puso ang iyong kautusan. Yan. Punta na po tayo sa number 3. Come to Jesus with a willingness heart.
Sabi sa Proverbs 23 verse 26, "Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan ang aking pamumuhay." 2 Corinthians 8 verse 12, "Sapagkat kung kusang loob ang iyong pagbibigay at tatanggapin ng Diyos ang anumang kaya ninyo, hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya." Yun yun. Characteristic ng willingness heart is a gentleness and patience. Amen po ba? Sa aking conclusion, mga kapatid, sa oras mo ito, ikaw ba, are you weary? Are you heavy laden? Come and lay your burden down. Jesus calls you. Jesus draws you. Rest in Him. He is gentle and He is lowly. Praise God po, Pastor Rosalie Sibayan. Napakaganda na yung conclusion na nilagay ko dito. Sabi mo po, willing heart is someone who is ready, eager and determined to achieve anything. So can you do a Romans Road to Salvation with prayer of acceptance po, as your message title is Come to Jesus. How can you encourage the unbeliever na mailapit mo po sa pagsunod sa ating pong Panginoon? Gamitin mo po ito pong 3 points. Come to Jesus with a humble heart, teachable heart, and a willing heart. God bless po. Amen po. Salamat po sa... Magbigay po tayo ng senaryo. Halimbawa, si Sister Name, bigyan natin support. Akali ko